Nahuli kong magkapatong ang boyfriend ko at ang tita ko sa sarili kong kama. Durog na durog ang puso ko ngayon. Kung pwede na lang maglaho bigla, yun na lang ang pipiliin ko. Wala akong lakas ngayon. Nangihina ako sa sinapit ko. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, mapapatawad mo kaya ang taong sumira ng mga pangarap mo? Mapapatawad mo kaya ang taong trumaydor sa iyo? Mapapatawad mo ba ang taong pinagkatiwalaan mo ng sobra-sobra, pero lolokohin ka lang pala? Itago niyo ako sa pangalang Pamela. Lumaki akong walang mga magulang. Katutuntong ko lang ng 16 noon nang namatay si Mama. 3 years old pa lang yata ako noon nang nawala na rin si Papa. Kaya ang tanging tao na naging kasangga ko sa buhay ay ang tita Lani ko, kapatid ni Mama. Dalawa lang silang magkapatid. Ako, walang kapatid. Wala ring sariling pamilya si tita Lani. Masyado kasing pihika ng tita ko pagdating sa lalaki. Kaya naman, tinutukan ako ni Tita Lani. Nagja-jive kami sa lahat ng mga bagay. May pagkamaarte, malinis sa katawan, OC sa mga bagay, at may pangarap sa buhay. Tinuruan ako ni Tita na maging madiskarte sa buhay. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, kapag nakagraduate ako at kapag nag-gain ako ng experience sa Pilipinas, ay mangingibang bansa ako para makaipon ng malaking pera at matupad ko na ang pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay. Nangungupahan lang kasi kami ni Tita Lani. Siya ang nagbayad ng pangmatrikula ko at siya ang nagbigay ng allowance ko noong nag-aaral pa lang ako. Medyo mahirap din ang kurso kong IT. Magastos din. Pero dahil wala namang sariling pamilya si Tita Lani, at meron naman siyang magandang trabaho sa Pasay, ay naging maganda ang takbo ng buhay namin. Kaya, ginawa ko ang lahat. At ginawa ni Tita Lani ang lahat. Mapagtapos lang ako ng pag-aaral. Iniisip ko na ang kursong IT ay isa sa mga malalaking magpasahod ngayon. Kaya ilang taon ang lumipas ay nakagraduate na ako. Nakahanap ako ng trabaho sa BGC. Pumasok ako bilang isang associate sa isang IT company. At dito ko nakilala si Jason. Matangkad, chinito, medyo choppy,
mukhang matalino at maalam pagdating sa software. First time ko siyang makita. At hindi ko may tatanggi. Ang cute niya. Pero syempre, dahil dalagang Pilipina ako, hindi ko pinahalata na meron akong crush sa kanya. Kaya kapag dumadaan siya sa harap ko at nakikita ko siya, deadma lang ako. Pero nang maipakilala siya sa akin, ngumiti naman ako sa kanya. At doon ko pa mas nakita ang kagwapuhan niya. Yung mga ngipin niya, grabe. Ang puputi. Parang pwede kang manalamin. Crush ko na siya nung una pa lang. Hanggang sa nagkaroon kami ng isang project na kailangan ng supervision niya. Ilang taon na rin siya sa kumpanyang yun. At masasabi ng ibang tao na empleyado doon na magaling daw siya. At dumating na nga ang pagkakataon na magiging magkatrabaho kami sa isang project. Lumipas pa ang mga araw, ay naging palagay kami sa isa't isa. At doon na nagsimula ang panliligaw niya sa akin. Pam, paano kung sabihin ko sa'yo napafall na ako sa'yo? Sabi niya sa akin. Siyempre, hindi ko pinahalata na medyo kinilig ako. Kaya ang sabi ko, ha? At naging seryoso ang mukha niya. Sabi niya, gusto kitang ligawan. Sa ayaw at sa gusto mo, liligawan kita. Siyempre, parang tumatalo ng puso ko nang marinig ko yun. This is it, pansit? Sabi ko sa isip-isip ko. Pero ayokong ipahalata. Kasi, ang sabi sa akin dati ni Tita Lani, may mga lalaki talaga na magaling lang sa salita. Pero kapag naging kayo na, pag sinagot mo na siya, magiging kampante na ito. At hindi na mag-e-effort. Kaya ang maganda daw ay magpaligaw daw ako. Kaya pumayag ako na ligawan niya ako. Medyo kinakabahan nga lang ako kasi unang beses kong magpapakilala ng manliligaw kay Tita Lani. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon niya. Pero sinabi naman sa akin ni Tita Lani noon na kapag meron daw akong manliligaw, huwag daw akong mahihiya na magpakilala. So, pinapunta ko si Jason sa bahay na nirerentahan namin sa Maynila. Hineads up ko na rin si Tita Lani na darating nga ang manliligaw ko. Kaya naman naghanda siya ng specialty niyang spicy adobo. Ilang minuto pa ay dumating na nga si Jason. Sabay kaming kumain ng tanghalian. Naging smooth naman ang lahat. Nagkukwentuhan si Tita Lani at Jason tungkol sa akin. Naririnig ko ang lahat ng pinag-uusapan nila dahil magkakaharap lang naman kami. At isa doon sa pinakatumatak sa aking isipan ay ang sabi ng Tita Lani ko. Nako, Jason, kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay nitong pamangkin ko. Kaya dapat seryoso ka at alagaan mo siya.
Wag na wag ko lang malalaman na niloloko mo ang pamangkin mo dahil ako ang makakalaban mo. At agad namang sumagot si Jason ng, "Opo naman, Tita Lani. Aalagaan, poprotektahan at mamahalin ko si Pamela. Higit pa sa buhay ko. Makakaasa po kayo dyan." At ayun na nga. Nagtatawanan na lang kami at nagkukwentuhan ng mga kung ano-ano. Okay ang lahat. Naging smooth ang lahat. Masaya kami ni Jason. Okay din si Tita Lani kay Jason. Mukha naman daw mabait si Jason. At mukha ding gentleman. May mga araw na pinapupunta ni Tita Lani si Jason sa bahay para dun na maghapunan pagkatapos ng trabaho namin. Napapansin ko din na naging magkasundo sila sa mga bagay. Katulad na lang ng panonood ng Marvel movies and action movies. Sa tuwing pumupunta si Jason sa bahay, lagi itong may daladala na iba't ibang action movies na ikinatutuwa naman ng tita ko. Hindi ko alam pero masaya na rin ako na nakikitang ganun silang dalawa. At least, panatag yung tumatayong pangalawang magulang ko sa nagkakagusto sa akin at sa taong mahal ko. Sa pangalawang taon ko sa trabaho, ay nakatanggap ako ng mensaheng natanggap ako sa trabahong ina-applyan ko abroad. Naisip ko noon, paano na ang buhay ko dito sa Pilipinas? Paano na ang Tita Lani ko? At siguradong mamimiss ko na ang boyfriend ko. Oo, kami na no ni Jason. Pero kailangan kong tanggapin ang trabahong yun para matupad ko na ang mga pangarap ko. At katulad nga ng sinabi ko, gusto ko na magkaroon kami ng sariling bahay. Kaya ang ginawa ko ay tinanggap ko ang trabaho abroad. Malungkot pero tinanggap naman ni na Tita Lani at Jason ang desisyon kong yun. 6 na buwan. At sa loob ng 6 na buwan na yun, ay panay ang video call namin ni Jason. Masaya kami tuwing nagve-video call kami. Masaya dahil kahit papano ay nagkakaroon kami ng time para sa isa't isa. Hindi naman din siya nakakalimot na magpadala sa akin ng special gifts, especially tuwing monthsary namin. Nakakatuwa, no? Nagmamonthsary pa rin kami kahit magkalayo kami sa isa't isa. Si Tita Lani naman, napapansin ko na medyo hindi na ganun at hindi na madalas makapag-video call sa akin. Panak-anakang video call or chat na lang kapag may time daw siya. Ang sabi niya lang sa akin ay mag-iingat ako. Hanggang sa naisipan ko na at natapos na ang kontrata ko, uuwi na ako ng Pilipinas. Hindi nila alam na uuwi na ako ng Pilipinas. Pagdating ko sa Pilipinas, dumiretso ako sa bahay na nirerentahan namin sa Maynila. Medyo nagtaka ako kasi nandun yung sapatos na alam kong iniregalo ko kay Jason.
Naisip ko, baka may ibang bisita si tita. Sapatos na pamilyar sa akin. Naririnig ko yung tunog ng telebisyon. Malamang ay nanonood na si tita. Kako sa isip-isip ko. Gusto ko lang ibaba lahat ng mga gamit ko at dederetso na ako para makipagkita sa taong pinakamamahal ko. Kinuha ko ang duplicate ng susi sa pitaka ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pero pagbukas ko ng pinto ay wala akong nadatnan sa sala. Nakapatay ang ilaw pero nakabukas ang TV. Hindi ko alam pero parang may nagtutulak sa akin na umakyat papunta sa kwarto ng tita ko. Ibinaba ko muna yung mga bagahe ko sa sala. Dahan-dahan akong umakyat, nagbabakas sakali na makita ko na sa wakas ang tita Lani ko. Sir, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Natigilan ako. Pagbukas ko ng pinto, ay tumambad sa akin ang tagpong nakapatong ang boyfriend ko kay tita Lani ko. Halos maistatwa ako sa kinalalagyan ko. Wala silang saplot. Galit, sakit, at hinanakit. Tumayo silang parehas at halatang-halatang nagulat na makita ako sa bahay na yun. Tinakpan nila ng kumot ang mga katawan nila. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko kina Tita Lani at Jason. Walang tigil ang pagbuhos ng luha ko. Pam? Yan lang ang tanging nasabi ni Jason. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Mga walang niya kayo. Ubod kayo ng sama. Ang kakati nyo. Kailan nyo pa ako niloloko, ha? Pagwawala ako sa kwartong yun, pinagpapaluko ang katawan ng boyfriend ko. Sorry lang ng sorry, ang sabi ni Tita Lani. Walang kasing sakit ang nakita ko sa kwartong yun. Pagkatapos nun, umalis ako nun. Tumuloy ako sa isang kakilala ko. Doon ako umiyak ng sobra-sobra. Umuwi ako ng Pilipinas. Umaasa ako na matutupad ko na lahat ng mga pangarap ko. Pero yung mga taong pinagkakatiwalaan ko, sisirain lang pala nila yun. Ilang buwan pa ang lumipas, nabalitaan ko, nabuntis na si Tita Lani. Nakita ko rin sa Facebook na nagpakasal na sila. Civil wedding. Tinigil ko na ang pakikipag-communicate sa kanila. Although, tinetext pa rin at tinatawagan ako ni Tita Lani. Pero wala eh. Hindi naman ako pinili ni Jason.
si Tita Lani pa rin ang pinili niya. Kasi kung pinili niya ako, iiwan niya si Tita Lani. At susundan niya ako. Pero hindi niya ginawa. Siguro, darating din yung panahon na magiging okay din ako. Pero hindi pa ngayon. Ang sakit-sakit. Sana may natutunan kayo sa secret file ko. At sana, sa lahat ng mga kabisyo nating nakikinig ngayon, huwag kayong maging kampante sa relasyon. Muli, ako si Pamela. At ito ang aking secret file.